The Eternal Bloodline. Kabanata 51. Dumating na ang araw ng paglabas ng mga indibidwal na pumasok sa tore. Maingay ang lungsod sa paligid, ngunit sa harap ng tore, mabigat ang katahimikan. Maraming matatanda ngunit malalakas na indibidwal mula sa bawat kaharian, na umalis, 6 na buwan na ang nakalilipas, ang naghihintay ng may pagkabalisa. Parang isang bilog, 5 magkakaibang grupo ng mga tao ang nakatayo sa paligid ng tore, ang mga matay nakatuon dito. Kabilang sa kanila sina Vice Principal George at Elder Han, na nakatayo sa harap ng mga tao mula sa kaharian ng Escalante. Halos lahat ay may malungkot na ekspresyon. Alam nilang maraming bata ang mamamatay sa loob ng tore, ngunit naghihintay pa rin sila sa mga babalik na buhay at may bagong lakas. Ang mga batang ito ang kinabukasan ng bawat kaharian. Ang mga nakapasok noon sa tore at nakahanap ng mga oportunidad ay laging nagtatagumpay sa buhay. Ngunit, dahil sa ilang kadahilanan, mapagbantay ang tinginan ng 5 grupo sa isa't isa. Matalas at maingat ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang mga makapangyarihang indibidwal mula sa ibang mga kaharian. Handa silang lumaban kung may manggahas na kumilos laban sa kanilang mga anak na lalabas mula sa tore. Ito ay dahil sa tuwing may nakakakuha ng isang makapangyarihang indibidwal mula sa tore ang isang kaharian, ginagawa ng iba ang lahat para makuha ito pabalik para walang kaharian ang magkaroon ng labis na kapangyarihan. Habang naghihintay sila ng may seryosong ekspresyon, isang maliwanag na ilaw ang kumislap mula sa loob ng tore, kasabay ng isang kaluskos. Lalabas na sila! Sigaw ng isang tao sa karamihan. Tumingin si Vice Principal George kay Elder Han, na may naiinip na ekspresyon habang nakatingin sa puting liwanag. Napabuntong hininga siya. Medyo nabalisa si Elder Han nitong mga nakaraang buwan. Sa wakas, bumantong hininga si Elder Han at tumingin sa tore. Lumawak ang maliwanag na liwanag at naging isang bilog. Samantala, sa loob ng tore, sa bawat palapag, kumikinang ang langit dahil sa isang maliwanag na liwanag. Lahat ng nasa iba't ibang palapag ay nakatingin sa langit. Ang iba ay natutuwa, ang iba ay malungkot, at ang iba naman ay napabuntong hininga na lamang. Oras na, bulong ng isang binata na may gintong buhok, nakatayo sa ibabaw ng isang malaking itim na alimango. 4 o 5 tao sa likuran niya ay nakatingin din sa langit at tumango. Alam nilang pagkatapos ng 6 na buwan sa loob ng tore, isang maliwanag na portal ang mabubuo sa langit. Sisipsipin nito ang lahat ng nabubuhay para maipadala sa labas. Bumaba si Carcel mula sa alimango at tiningnan si Mia na hingal. Mukhang uuwi na tayo, aniya. Tumango si Mia at kinuha ang skill core na lumulutang sa ibabaw ng alimango. Pagkatapos, tumabi siya kay Carcel at sa iba pa. Pagkaraan ng ilang segundo, ang maliwanag na liwanag sa langit ay naging isang portal. Nakaramdam si Mia ng kuryente sa kanyang mga daliri. Nakita niyang nagiging puting butil ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang tiningnan ang iba. Lahat ay nagiging puting butil. Magsasalita na sana siya, nang biglang umihip ang malakas na hangin at nagsimulang maging butil ang kanyang katawan. Lahat ng mga butil ay sinipsip ng malaking portal sa langit. Ganon din ang nangyari sa bawat palapag ng tore. Lahat ay naging maliwanag na mga butil ng liwanag at sinipsip ng mga portal. Sa ikalawang palapag, isang binata na may kayumangging buhok ang tumingin sa langit at malungkot na bumantong hininga. Tumingin siya sa 2 duwende sa tabi niya. Parang oras na para magpaalam, aniya. Tinitigan siya ng duwendeng may itim na buhok gamit ang magagandang mata nito. Ang saya maglakbay kasama ka. Namula siya at kinalikot ang kanyang mga daliri. Nakita ni Rowan ang interaksyon ni na Ellie at Nine at nagmukhang naiinis. Bakit parang third wheel ako? Tahimik siyang lumayo. 2 linggo lang silang magkakasama, pero mukhang may gusto si Ellie kay Nine. Napansin ni Nine ang pamumula ni Ellie at kinusot ang kanyang mga mata. Akala ko casual lang. Bakit ang sama ng pakiramdam ko ngayon? Tumingin siya kay Rowan, pero wala siyang naramdaman. Mukhang nalulungkot lang ako para kay Ellie. Alagaan mo ang sarili mo. Sana magkita ulit tayo, sabi ni Nine, at ngumiti kay Ellie. Lumingon si Ellie at may kinuha mula sa kanyang storage ring, isang asul na kristal na bola. Para makapag-usap tayo. Inihagis niya ito kay Nine. Gusto pa sanang magsalita, pero nagsimulang maging butil ang kanyang katawan. Nahuli ni Nine ang kristal. Naalala niyang mas advanced ang mga duwende kaysa sa mga tao. Madali lang sa kanila ang mga communication device.
Tinitigan ni Nine ang kumukupas na figure ni Ellie at inilagay ang kristal sa kanyang storage ring. Ngumiti siya bago maging butil ang kanyang katawan. Mukhang nakita ko ang sarili kong cute at magandang asawa. Hindi ko alam na ganito ako kaakit-akit. Nakita ni Rowan ang lahat at nakaramdam ng lungkot bago maging butil ang kanyang katawan at mawala sa portal. Sa ibang lugar, isang dalagitang may kulay kahel na buhok ang bumaril ng pana, pinatay ang huling D-negative rank monkey type na halimaw. Huminga ng malalim si Lara at tiningnan sina Henson at Kelvin. Pagkatapos mamatay ng halimaw, tumawa si Henson at pumunta sa mga bulaklak. Ang galing ng teamwork natin. Hinati niya ang mga bulaklak sa 3. Nakangiti si Kelvin. Maganda ang teamwork nila, pero napakalakas ni Lara. Sa loob ng 1 linggo, nakakita sila ng 3 kayamanan, at pareho ng D-negative rank sina Kelvin at Henson. Biglang kumislap ang langit. Tumingin si Henson sa itaas at umungol. Kakasimula ko palang magsaya. Nagsimulang maging butil ang kanyang katawan. Goodbye, guys. Sana magkita ulit tayo, sabi niya at kumaway. Nawala na silang 3 sa portal. Sa isang puting silid, payapang natutulog si Kyle nang biglang sipay ni Gian ang kanyang paa. Nagising si Kyle ng gulat. Akma na siyang susuntok, akala niya'y may halimaw, ngunit nang makita si Gian, ang lalaking may pulang buhok, ay huminto siya. Gian, huwag mo akong gulatin. Muntik na kitang masuntok, sabi ni Kyle, na pabuntong hininga. Dahil sa 6 na buwan na pamumuhay kasama ang mga halimaw, naging sensitibo na siya sa kanyang paligid. Nagpanik si Gian. Hoy, ayaw ko sanang istorbohin ang tulog mo, pero kailangan na nating umalis. Ha? Saan tayo pupunta? Tanong ni Kyle. Magmadali na kayo. Sabi ng lalaking may itim na buhok, kung hindi tayo aalis sa loob ng 1 minuto, makukulong tayo rito ng 20 taon. Sigaw ni Alec, na nakatayo sa harap ng isang gintong portal. Tumingin si Kyle kay Alec, pagkatapos ay sa lalaking may itim na buhok na nakapikit at nagbabasa ng libro. Kinuha niya si Bia, na tahimik nitong nakaraang linggo, at mabilis na lumapit sa portal. Tumango siya kina Gian at Alec at tumalon sa portal. Napakurap-kurap si Alec habang pinapanood si Kyle. Ang bilis talaga nitong tao kapag may panganib, aniya. Sumunod na rin siya sa portal, ganun din si Gian. Tiningnan ng lalaking may itim na buhok ang mga nawawalang imahe ng 3 at kumaway. Nanginig ang portal at nawala na. Sa labas ng tore, pagkatapos lumawak ang puting liwanag at maging isang bilog na portal, kumislap ang ilang maliwanag na sinag mula rito. Sina Vice Principal George at 4 pang makapangyarihang individual ay lumutang at maingat na pinagmasdan ang mga sinag. Unang palapag, may ulong. Dahil tahimik ang lahat, narinig ito ng lahat. Sumusunod ang tore sa isang pattern. Inuuna ang mga nasa unang palapag, pagkatapos ang ikalawa, at ang nasa pinakamataas na palapag ang huli. Ang mga sinag ay dumapo sa lugar kung saan sila pumasok. Pagkawala ng liwanag, nakita nila ang mga bata, pagod na pagod. Nagmadali ang mga matatanda para protektahan ang kanilang mga anak. Pagkaraan ng ilang segundo, maraming sinag ang kumislap, at maraming bata ang lumabas, sina Lara, Mia, Carcel, Kelvin, at Nine. Nasa iisang lugar sila kung saan sila pumasok. Nakita ni Nine si Carcel. Sabi ko naman sayo, makakaligtas ako, ani Carcel, nakangisi. Tumango lang si Nine. Nasaan sina Alec at Kyle? Tanong ni Nine, nalulungkot. Hindi sila nakita ni Carcel. Parang wala pa sila. Narinig ni Lara at Mia ang usapan at tumingin sa portal. Taya tayo. Nasa pinakamataas na palapag na sila, sabi ni Nine, nakangisi kay Carcel. Nag-isip si Carcel. Aakyat sana si Alec, pero si Kyle. Hindi ba siya bumagsak sa 6th floor trial? Bro, kung sigurado akong okay si Alec, mas sigurado akong mas magaling si Kyle, sabi ni Nine, medyo naiinggit. Maniniwala lang ako kung sinabing aksidenteng nakapasok siya sa 9th floor. Sabi ni Carcel, nakataas ang kilay. Nag-aalala si Elderhan kay Kyle. Kumislap ang portal sa ika-6 na pagkakataon, pero walang lumabas. Sa ika-9, lahat ay kinabahan. Lahat ng iba ay patay na, sabi ni Vice Principal George, nalulungkot. 500 ang pumasok, 200 lang ang lumabas. Akmang aalis na siya nang manginig ulit ang portal, at yung 3 sinag ang lumabas. Tumingin si Vice Principal George, at ang isang sinag ay dumapo sa mga tao ng Kingdom Whiteland, malapit kay Kelvin.
Si Jian pala. Ang dalawa pang sinag ay dumapo sa mga tao ng Kingdom Escalante. Nanlaki ang mga mata ni Vice Principal George nang makita sina Alec at Kyle. Inilabas niya ang kanyang aura para protektahan ang mga tao ng Kingdom Escalante. Hindi maganda ang teleportation, sabi ni Kyle, hinihimas ang likod. Nasa ibabaw ng ulo niya si Bia. Lahat ay tumingin kay Kyle. Sabi ko sayo. Sabi ni Nine kay Carcel. Nakarating ba talaga siya sa 9th floor? Nakita ni Elder Han si Kyle, pero pagkaraan ng ilang segundo, napalitan ng takot ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ni Kyle ang mga titig. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ah! Hello, Anya, pero biglang may mabigat na presyon sa kanyang balikat. Napaluhod siya, may dugong umaagos sa kanyang bibig. Nakita niya ang apat na lumulutang na matatanda, nakatingin kay Bia, hindi sa kanya. Kyle! Ang basag na boses ni Bia ay narinig niya. Naramdaman din niya ang presyon. Dahil sa lalaking may itim na buhok, nakalimutan ko ito. Mura niya. Agad na pumunta si Vice Principal George sa harap niya at pinrotektahan siya gamit ang kanyang aura. Nawala ang presyon. Narinig niya ang mga bulong ng mga bata tungkol sa nangyari sa 6th floor. Kumusta naman itong maliit na ibon na may triple S plus rank? Narinig din ng mga makapangyarihang individual ang mga bulong. Kaya naman nang makita nila si Bia, sinubukan nilang suriin si Kyle at si Bia. Mabigat ang hangin sa paligid ng tore. Tanging ang malalakas na paghinga ang maririnig. Nanlaki ang mga mata ni Vice Principal George, tinitigin ang apat na lumulutang na matatanda. Nakatuon ang mga mata nila kina Kyle at Bia. Sumimangot ang isa sa mga matatanda at tumingin sa mga kasama. Maliban sa rango, wala akong maramdaman mula sa ibon, pero nakakagulat ang rango nito, D+ rank. Ang nasa tabi niya, isang duwende na may puting buhok at balbas, ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla, pero mabilis din itong nawala. Ako rin. Espesyal ang ibon, pero bakit hindi ko makita ang katawan ng bata? Bulong niya, tinitignan ng dalawa pang kasama. Seryoso rin ang mga ito, kaya't wala rin silang maramdaman. Tumingin ang matandang demi-human sa duwende. May suot ba siyang artifact? Tahimik lang ang duwende, nakatingin kay Kyle. Kung may artifact siya, napakalakas nito dahil kahit kami apat na pinagsama ay hindi namin ito makita, naisip niya. Pagkatapos mawala ang presyon, lumutang si Vice Principal George at humarap sa mga matatanda, galit na galit. Ano ang kahulugan ng pag-atake na ito? Gusto ba ninyong makipagdigma sa aking kaharian? Sigaw niya, inilabas ang kanyang double S rank aura. Nanigas ang mga matatanda nang maramdaman ito. Ngumisi ang isa, isang maliit na dwarf, at inilabas ang kanyang aura, pero mas mahina ito kaysa kay George. Oh George, curious lang kami sa ibon. Ikaw din naman, hindi ba? At saka, malaking sakuna ang paparating. Walang sino mang baliw para makipagdigma ngayon, malamig na sabi niya, lumipad pabalik. Malakas si George, kaya niyang labanan ang dalawa sa kanila, pero kung apat sila, matatalo siya. Tiningnan ng tatlo sina Kyle at Bia, pati na ang bag sa bewang ni Kyle. Dalawang ice monster egg. Marami siyang nakuha sa tore, naisip nila. Hindi ito ang oras para makipag-away. Nakarinig sila ng bulong tungkol sa triple S plus rank talent ni Bia, kaya't na-curious sila kay Kyle. Nakita nila ang rango ni Bia, kaya't mas mabuting ipaalam ito sa kanilang mga nakatataas. Gusto sanang sumugod sina Alec at Nine kay Kyle, pero pinigilan sila ni Elder Han. Nakatingin sina Carcel, Mia, at Lara kay Kyle, na namumutla. Masyadong makapangyarihan ang mga lumulutang na matatanda, kaya't wala silang magawa kundi manood. Bamantong hininga si Elder Han. Si George na ang bahala. Nag-alala sina Gian at Kelvin kay Kyle, pero pinigilan sila ng kanilang mga matatanda. Maraming matatanda ang gustong suriin sina Alec at Gian, pero mas nakatuon ang pansin nila kay Bia. Nakakaakit ang talento ni na Alec at Gian, pero mas mahalaga si Bia. Maaaring masira ang bond nila ni Kyle kung gagamit sila ng matinding paraan. Sino ba naman ang ayaw ng isang triple S plus rank na alagang hayop? Kaya't nakatuon ang lahat kay Bia. Mahal ang pagpapalaki nito, pero kahit hindi ito pakainin ng mamahaling bagay, maaabot nito ang S+ rank dahil sa talento nito. Lumuhad si Vice Principal George, nakatingin kay Kyle, pero hindi siya nagsalita. Humanda na kayo. Aalis na tayo. Sigaw niya.
Plano niyang umalis kinabukasan, pero masyadong seryoso ang sitwasyon. Masyadong maraming matako na mata. Inutusan niya ang mga matatanda na ayusin ang 49 na bata. Nagtipon-tipon ang lahat at nagsimulang umalis, may light shield na nakapalibot sa mga bata. Umalis din ang ibang mga kaharian. Maraming gustong sumunod kay Kyle, pero dahil kay George, hindi na nila ginawa. May chance pa sila sa future. Habang sila'y umaalis, isang kaina hinalang matandang dwarf ang nagjo-jogging. Tiningnan niya ang isang binata na may high-grade storage ring. Nawala ang ring, pero hindi ito napansin ng binata. Halos akala ko nahuli akong nagnanakaw, naisip ng dwarf. Kinabahan siya nang atakihin si Kyle. Ang huling pag-aani ay maganda. Sigurado akong magiging masagana ang oras ko, naisip niya, nakangisi. Kinuha niya ang mga singsing ni na Kelvin at Gian. Biglang may natapakan siya, isang puting bracelet. Kinuha niya ito, at may nakakatakot na aura ito. Wow! Ang sarap naman. Kaya kong ibenta. Inilagay niya ito sa kanyang bag at umalis, nakangiti. Lumingon si Gian, pero hindi na nila napansin ang dwarf. Kabanata 52. Habang naglalakad, nilapitan ni Elderhan si Kyle na nasa likuran ni Vice Principal George. Malamig ang ekspresyon ni Kyle. Ayos ka lang? Tanong ni Elderhan. Tumingin si Kyle sa kanya, at medyo lumuwag ang tensyon sa katawan niya. Ayos lang ako. Medyo nanghihina lang, sagot ni Kyle, at umungol ng mahina. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao dahil sa nangyari kanina. Wala siyang magawa. Binuhat niya si Bia mula sa ulo niya at hinaplos ang balahibo nito. Masakit ang ekspresyon sa kanyang mukha. Madali sana tayong mapatay ng mga matatandang iyon, naisip niya. Bamantong hininga si Elderhan. Kumuha siya ng healing potion mula sa kanyang storage ring at ibinigay kay Kyle. Huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, ang malalakas ang nambibiktima sa mahina. Kung sa tingin mo'y mahina ka, kailangan mong maging malakas para ipagtanggol ang sarili mo. Ibinigay ni Kyle ang potion kay Bia. Paano kung kahit anong gawin ko, hindi sapat para protektahan ang mga mahalaga sa akin? Bulong niya. Noong rank pa lang siya, kahit anong pagsusumikap, mananatili siyang mahina sa malupit na mundo. Tumingin si Elderhan kay Kyle, pero hindi na siya nagsalita. Pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, nakarating sila sa lungsod. Pinagmasdan ni Kyle ang mga taong nagtitinda at bumibili. Lahat ay masaya at abala. Mahina rin sila. Mamamatay sila agad kung aatake ang mga makapangyarihan. Di tulad nila, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging malakas. Magiging katulad din ba ako ng mga taong nanakit sa mahina? Naisip niya. Sila'y pumapatay para sa kanilang mga gusto, ako. Hinailan ni Bia ang manggas niya, may pag-aalala sa mga mata. Lumuwag ang ekspresyon ni Kyle. Mahina ako, pero hindi na ako mananatiling mahina. At hindi ako magiging katulad nila, sabi niya, nakangiti. Inilagay niya si Bia sa ulo niya at naisip ang pamilya niya. Sana ayos lang sina Ray at Nian. Narinig ni Elderhan ang bulong niya at naalala ang kalagayan ng kapatid ni Kyle. Muntik ko nang makalimutan, Anya. Sinabi niya kay Vice Principal George ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni George at tiningnan si Kyle. Nakarating sila sa isang pamilyar na tulay. Pagtawid nila, nagbago ang tanawin. May malawak na lupain sa harap nila, at isang malaking itim na bilog na may kakaibang simbolo, ang teleportation array. Kumuha si Elderhan ng mga kristal at inihagis ito sa bilog. Sinenyasan niya ang lahat na pumasok. Pumasok si Vice Principal George at ang mga bata, pero pinigilan ni Elderhan si Kyle. Hoy, anak, hiwalay na tayo, bulong niya. Kumunat ang noo ni Kyle, pero hindi siya nagsalita. Nakita ni Nine si Kyle at Elderhan sa labas ng bilog. Kyle, bilasan mo. Sigaw niya, pero pinigilan siya ni George. Buti naman aalis na siya kasama si Han. Kumaway si Nine kay Kyle na may pag-aalala. Nagbebenta ba sila? Hindi, mayaman ang academy, naisip niya. Kumaway si Kyle pabalik. Kuminang ang bilog at nawala ang mga nasa loob. Gumawa si Elderhan ng hand seals at naghagis ng mga kristal sa bilog. Terena, Anya, at pumasok kasama si Kyle. Nasa isang malaking lungsod na si Kyle. Tumingin siya kay Elderhan. Saan tayo pupunta? Kailangan kong umuwi. Anya, naiinis. Nag-aalala rin ako kina Nian at Ray, naisip niya. Nasa capital city tayo. Pupunta tayo sa bahay mo.
Narinig ko kay Professor Eliza ang sitwasyon ng pamilya mo, at binantayan ko ang kapatid mo, sabi ni Elder Han. Ayos naman sila, pero lumala ang kalagayan nila nitong mga nakaraang araw. Nahanap mo ba ang elixir? Mahina ang boses niya, malungkot ang ekspresyon. Nag-alala si Kyle, pero kumunat ang noo niya. Paano nalaman ni Professor Elize? Pero umiling siya. Hindi ito ang oras para mag-isip. Nakahanap ako ng elixir. Umuwi na tayo. Bamantong hininga si Elder Han. Brat. Nakalimutan mo yata na master mo ako, hindi mo pa ako tinatawag na master kahit isang beses pagkalabas mo sa tower, aniya, nakangisi. Master. Ang mga potion na ibinigay mo bago ako pumasok sa tower ay kapaki-pakinabang, sabi ni Kyle. Ngumiti si Elder Han. Buti naman ginamit mo. Kung kailangan mo pa, pwede mo akong tanungin. Nagmadaling tumango si Kyle. Mahal ang mga potion, kaya gusto niyang kumuha ng libre mula sa matanda. Maingay ang kabisera, hindi tulad ng Nyan City. Malaki ito, at maraming makapangyarihang individual ang makikita sa mga lansangan. Habang naglalakad kasama si Elder Han, pinagmasdan ni Kyle ang mga gusaling gawa sa kayumangging bato. Maraming tindahan ang nakikita niya, pati na ang isang forging shop na may malakas na tunog ng metal at puting usok. Pagkatapos ng isang oras, nakarating sila sa isang masikip na plataporma kung saan maraming tao ang nakapila sa harap ng isang teleportation array. Pinaikit ni Elder Han ang kanyang mga mata, at sinenyasan si Kyle na maghintay. Kinausap niya ang namamahala sa array, at pagbalik niya, nakangiti na siya. Terena, aniya. Sumunod si Kyle, hindi pinapansin ang mga galit na tingin ng mga nasa pila. Sinuhulan niya ang namamahala sa array, sabi ni Bia, na mas maayos na ang pakiramdam. Napansin niya ang mga babaeng tumitili dahil sa cute niyang mga mata. Mukhang nagandahan sila sa akin. Naisip niya. Bia, huwag kang magpapansin, sabi ni Kyle. Nakarating sila sa harap ng array. Umakyat si Elder Han sa plataporma, at sumama si Kyle. Sa ilalim ng mga naiinggit na tingin, nawala sila nang ma-activate ang array. Nagbago ang tanawin. Pamilyar ang lugar. Huminga ng malalim si Kyle at nagmadaling naglakad pa uwi. Sumunod si Elder Han. Masikip ang lugar sa paligid ng array dahil isa lang ang array sa Nyan City. Medyo nabalisa si Kyle nang makita ang kanyang bahay. Sana ayos lang sila, naisip niya. Binilisan niya ang lakad patungo sa silangang bahagi. Mas maliit ang mga bahay sa Nyan City kaysa sa kabisera, at kakaunti ang mga tindahan. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating siya sa harap ng kanilang malaking gate. Isang guard lang ang nandoon, at hindi niya kilala si Kyle, pero binuksan niya ang gate nang makita si Elder Han. Pumasok si Kyle, pero bumagal ang lakad niya. Pinagmasdan niya ang kanilang hardin. Natuyo na ang mga bulaklak. Bahagya niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Mahilig si nanay sa hardin. Namatay ang mga katulong nang sumalakay ang mga halimaw, at wala akong sapat na pera para magtalaga pa, naisip niya. Gusto niyang muling itayo ang hardin, pero kailangan niya ng maraming pera para sa mga healing potion para kina Nian at Ray. Bamantong hininga siya. Pagkatapos maging ayos sina Ray at Nian, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Masyadong delikado. Hahanapin ng mga Gaaman ang identity ko. Hindi ko may lalagay sa panganib ang pamilya ko, naisip niya. Pumasok siya sa bahay. Marami siyang alaala rito, pero dahil sa kanyang pagkakamali, kailangan na nilang umalis. Sorry, nanay. Hindi pa ako malakas. Gagawa ako ng mas magandang hardin sa bago nating bahay, naisip niya. Sumunod si Elder Han ng tahimik. Nakita ni Kyle ang kanilang matandang mayordomo, na may hawak na plato ng pagkain. Naramdaman nito ang mga yabag at lumingon, nakakunot ang noo. Pero nang makita si Kyle, medyo nabasa ang mga mata nito. Young Master. Sigaw nito, at tumakbo para ipaalam kay Baron Ohan ang balita. Ash gray na ang buhok ni Kyle, pero malawak ang ngiti ng mayordomo. Nag-alala ang matanda nang umalis si Kyle papuntang tower. Napatingin si Kyle sa mayordomo, at bamantong hininga. Napatingin din si Bia sa mayordomo. Naglakad si Kyle patungo sa kwarto ni Nian at Ray. Halos walang laman ang bahay. Ibinente na siguro ng kanyang ama at ng mayordomo ang mga gamit para makabili ng mga potion. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Dalawang manggagamot ang nasa loob, seryoso ang ekspresyon. Nakita niya sina Nian at Ray sa kama. May mahahabang itim na linya sa kanilang katawan.
Magaspang ang paghinga nila, at nagiging lila ang balat nila. Huminga ng malalim si Kyle para pakalmayan ang kanyang puso at pumasok sa kwarto. Nakita siya ng isang matandang manggagamot na may kayumangging buhok na nakilala siya agad. Aalis na sana ito dahil tapos na ang 6 na buwan, pero nakita nito si Kyle na papalapit kina Nian at Ray. Pumasok si Elderhan sa likod ni Kyle. Bumantong hininga ang matandang manggagamot, tinitignan sina Nian at Ray, at ang dalawa pang pasyente. Nakita niya kung paano ibinente ni Baron Ohan ang lahat para makabili ng mga healing potion. Kung hindi nila inalagaan ang dalawang estranghero, makatitipid sana sila ng pera, naisip niya. Hindi niya maintindihan kung bakit inalagaan ni Baron Ohan ang mga estranghero. Masyado silang malambot. Sa mundong ito, kung saan walang nagmamalasakit, gumamit sila ng maraming pera para iligtas ang mga taong tumulong lang ng salakayin ang lungsod ng mga halimaw, naisip niya. Umupo si Kyle sa tabi ni Nian at hinawakan ang kamay nito. Biglang may sumigaw mula sa pinto, Kyle. Tumingin si Kyle sa kanyang ama, si Baron Ohan, na may basang mga mata. Ama, sabi ni Kyle. Kyle, anak ko, buti naman ayos ka na, sabi ni Baron Ohan, at niyakap si Kyle. Lumipad si Bia at umupo sa kama. Tinapik ni Kyle ang likod ng kanyang ama. Sinabi ko sa iyong huwag kang mag-alala sa akin, at ingatan mo ang sarili mo, bulong niya. Payat na ang kanyang ama, at maraming kulubat na ang mukha nito. Binitawan ni Baron Ohan si Kyle at tinitigan ito. Hinawakan niya ang ulo ni Kyle ng may pagmamahal. Napatingin si Kyle sa kanyang ama na nakatingin kina Nian at Ray. Huwag kang mag-alala, ama. Magiging ayos din sila, aniya. Lumapit si Kyle sa matandang manggagamot. Sir, nahanap ko na ang elixir of life. Pwede niyo nang gamutin ang kapatid ko, tama ba? Kinakabahang sabi niya, at naglabas ng isang transparent box mula sa kanyang storage ring. Nakasimangot ang matandang manggagamot, pero nang makita ang laman ng box, 10 walang kulay na bulaklak na may 9 na dahon sa ilalim ng bawat isa, nanlaki ang mga mata nito. Ito. Elixir talaga ito ng buhay. Nauutal na sabi niya. Ang elixir of life ay isang high-grade herb, at napakabihira nito. Hindi niya akalaing mahahanap ni Kyle ito. Pero biglang may malamig na aura sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Elderhan. Nagulat din ito nang makita ang mga halamang gamot, pero nang makita ang matako na ekspresyon ng manggagamot, lumapit ito. Masyadong walang ingat ang bata. Ang manggagamot ay D-rank. Hindi dapat siya kumuha ng maraming high-grade herbs ng sabay-sabay, naisip ni Elderhan. Kyle, ibigay mo sa akin ang mga halamang gamot. Ako na ang bahala sa mga pasyente, sabi ni Elderhan. Napalunok ang manggagamot at umatras. Ramdam niya ang lakas ni Elderhan. Ibinigay ni Kyle ang box kay Elderhan. Pinitik ni Elderhan ang noo ni Kyle. Anak, kung may mahalagang bagay ka, huwag kang magtitiwala sa iba, kahit sino pa sila. Ito ang unang aral ko sa iyo bilang iyong Panginoon. Tumango si Kyle. Lumapit si Elderhan sa mga pasyente. Umupo si Baron Ohan sa tabi ni Kyle, pareho silang nakatingin kay Elderhan. Kilala ni Baron Ohan si Elderhan, at naghihinala siya rito, pero hindi ito kumuha ng kahit ano kay Kyle. Binuksan ni Elderhan ang box, at bumulwak ang isang malarosas na halimuyak. Kumuha siya ng 4 na bulaklak, dinurog ito, at lumitaw ang lumulutang na pulang apoy. Pinalamig niya ito bago ipainom sa 4 na pasyente. Ibinalik ni Elderhan ang box kay Kyle. Huwag kang mag-alala. Ang elixir ay may mahimalang epekto. Magiging ayos sila sa loob ng isang araw, aniya. Umupo si Kyle sa tabi ni Nian at Ray. Umupo rin si Baron Ohan. Pinalabas ni Elderhan ang mga manggagamot, binigyan sila ng mana stones, at umalis na. Umalis din si Elderhan, at iniwan ang pamilya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.